So, good afternoon mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Lapu-Lapu City, mga kababayan. May ginagawa po tayo dito sa MIPSA. Itong MIPSA, tinatawag itong MIPS sa economic zone. Economic zone ito mga kababayan. So, by the way mga kababayan, so magko-comment po tayo ngayon. May mga matataas daw na official nag-walk out during the conference. Bakit sila nag-walk out mga kababayan? So magko-comment po tayo dyan mga kababayan. Kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, so pasubscribe naman mga kababayan, bilang tulong mo na rin sa akin. Like and share ang aking video para naman madagdagan ang ating mga subscriber mga kababayan. Para naman makabili tayo ng pang internet. Sa ngayon mga kababayan, wala pa akong internet. Kung hulog-hulog piso pa talaga ang ginagamit ko ngayon. Sana palain tayo ng Panginoon. Makabili tayo ng mga internet. Para mas maganda kung mayroon internet, maka-download tayo ng maraming videos araw-araw. So by the way mga kababayan, bakit nangyari ito mga kababayan? Nag-walk out ang mga matataas na opisyal, isang PMEyer. Nag-walk out mga kababayan. Nag-walk out sila. Bakit nag-walk out mga kababayan? Siguro nakarinig sila at that the time may conference sila na hindi na ayon sa batas ang ginagawa ng kailang head mga kababayan. Kung sino ito, ngayon lang ito nangyayari. Chief of Staff bilang Chief Executive mga kababayan ng Armed Forces of the Philippines. Bakit sila nag-walk out? Siguro may mga bagay na hindi nila naintindihan. May mga bagay na hindi naayon sa batas. Kaya ganyan ang mangyayari mga kababayan. So bakit sila kikilos kung hindi naayon sa batas? Pinag-aralan nila ng mabuti. 10 taon sila nag-aaral. Tapos gagawin mo ang bagay na hindi tama. Mga bagay, umabot ka sa kanya sa ganyan klaseng rang, naging general, brigadier general, major general, colonel, pagkatapos utosan ka lang na hindi naaayon sa batas. Nako, malaking sampal ito mga kababayan. Nag-walk out, hindi ka sinunod. Kung sa aking palagay, siguro sa aking palagay mga kababayan, hindi ko talaga susundin. Total, kahit floating status ako, may sweldo naman ako. Wala problema yon. Kung floating status ako, walang sweldo, hindi maganda yan. Pero floating status ako tapos may sweldo, okay lang yan. Basta sinunod ko kung anong meron sa batas. Ito mga kababayan ay talagang 3 taon pa lang ng ating presidente. Siguro sa palagay ko abot ng 4 na taon, may tatlo pa. Napakahirap na. 3 taon pa pero marami ng mga bagay na nangyari sa ating bayan. Mga kababayan, payag ba kayo? May mga bagay talaga na nangyari sa ating bayan. Kasi may mga personal interest. Kung sasabayan mo, kung hindi public service ang iyong ginagawa, ay talagang mangyayari yan talaga mga kababayan. Kasi may personal interest ka na ginagawa. Kung sa akin, bakit ko susundin? Sabihin ko pa, bakit ganyan ka? Mr. President, utusan mo kami na hindi naayon sa batas. Paano yan? Anong mangyayari sa atin? Pag wala ka na sa pisto,
Kami, anong mangyari sa amin? Makukulong. Ikaw, hindi ka lang makukulong kasi may protektado ka sa batas. May freedom of speech ka kahit anong gawin mo. So mga kababayan, parang traffic naman. Hanggang dito na lang mga kabayan, maraming salamat sa inyong suporta. Napaka-traffic dito ngayon mga kabayan. God is good all the time. God is good. Fixing your kanino tanan mga kabayan. Maraming salamat. Napaka-traffic malaking sakit.